We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mahigit isang buwan bago ang eleksyon, itinalaga ng PNP ang isang pulis kada barangay sa Dagupan City. Alamin natin kung bakit sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, asahan nga ang mas mahigpit na pagbabantay ng otoridad habang papalapit ang mismong araw ng eleksyon sa October 30. Kasabay ito nga ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Mahigit isang buwan bago ang araw ng eleksyon, nagtalaga ng isang pulis sa kada barangay sa lungsod ng Dagupan. Paraan daw ito para maiwasan ang anumang karahasan na may kaugnayan sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. As of now, wala pa po kaming na-identify na mga barangay dito sa lungsod ng Dagupan na ikukonsidera natin na nasa watchlist. Dinagdagan naman ang bilang ng pulis na itinalaga sa 3 barangay na kabilang sa yellow category areas of concern para sa nalalapit na BSKE 2023. Hindi na binanggit ng Pangasinan Police Provincial Office ang 3 barangay, pero mula ang mga ito sa mga bayan ng Burgos, mga Taram at San Quintin. Pag sinabi natin yellow kasi ma'am, ito po yung area na kung saan may nangyari na nakaraang eleksyon na nai-record. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung validation po natin. Force commander po natin, nag-deploy na po sila ng mga tropa nila doon para anytime po may mga mag-responde in case na may mag-arise po na problem po, ma'am. Ilang baril na rin ang nakumpiska ng pulisya mula sa checkpoint operations at iba pang police operations kasabay ng umiiral na COMELEC gun ban. Samantala, dumating ng ballot boxes at iba pang election paraphernalia sa iba't ibang bayan at syudad sa Isabela. Nagsimula na rin ang Candidates at Voters Forum para sa October 19 to 28 campaign period at sa mismong araw ng eleksyon sa October 30. Tapos na rin umano ang pagsasanay sa mga magsisilbing Board of Election Inspectors. Ayon naman sa Dagupan City Police, sa ngayon ay wala pa raw na itatalang banta o political rivalry sa mga barangay dito sa lungsod ng Dagupan. Kaugnay naman doon sa 3 barangay na kabilang sa yellow category, posible pa namang maalis itong mga ito sa listahan. Depende na lang sa resulta ng obserbasyon o monitoring ng PNP at COMELEC. Magtatagal naman itong COMELEC gun ban hanggang sa November 29, kaya asahan pa rin daw ang mga checkpoints sa parehong panahon. Samantala, isa naman sa tinututukan ngayon na otoridad, partikular na ng PNP, ng COMELEC at AFP, itong nalalapit nga na campaign period na mag-uumpisa na sa October 19 hanggang October 28. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Binuo naman ng COMELEC ang Task Force kontra EPAL para tutukan ang aktibidad ng mga kandidato sa nalalapit na eleksyon. Sundan sa report ni Russell Simorio. Bumuo ang COMELEC ng Task Force kontra EPAL na tututok sa aktibidad ng mga kandidato sa papalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Pangunahing babantayan ng Task Force ang social media accounts ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC Dagupan City, ilang reklamo na ang natanggap nila dahil sa hindi pagsunod sa regulasyon ng ilang kandidato. May mga natanggap na tayo pero more on pictures. Of course, hindi naman sapat yung ebidensya. So kailangan meron ho talagang mag-file ng formal complaint para umusad po yung kaso. Samantala, simula nung September 15, bawal na ang paglalabas at paggastos ng pondo ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto. Pero maaari namang humiling ng exemption ng mga ahensya gaya ng pamamahagi ng ayuda ng DOLE sa kanilang TUPAD program. Mga pondo, yes, except with the written authority from the COMELEC.
Sa huling Joint Peace and Security Coordinating Council meeting ng Ilocos Sur Police Provincial Office, 3 bayan na lamang ang napabilang sa potential areas o immediate concern sa darating na eleksyon. Kabilang dyan ang Barangay Turod sa Kabugao, Barangay Puro sa Magsingal at Barangay Poblasyon sa San Sebastian, maging ang Barangay Pudok ng San Vicente. Potential lang sila kasi hindi nila na-meet yung parameters na nire-require. Mabigat kasi yung dalawang huli. Yung hindi niya dapat apektahan yung election proceedings at saka election process. Gayunman, ayon sa PPO, wala pang nakikitang intense political rivalry sa mga nasabing barangay. Russell Simorio, One North Central, Luzon. Sa ibang balita, 5 bayan at isang lungsod sa Ilocos Sur apektado ng African Swine Fever. Nakaalerto si Ivy Hernando. Halos 2,000 baboy na ang isinailalim sa culling operation dahil sa pagtama ng African Swine Fever sa ilang alagang baboy sa Ilocos Sur. Kabilang sa mga bayan na nakapagtala ng kaso ng ASF, ang Cervantes, Quirino, Santa Lucia, Candon City, Lidlida at Salcedo. Ang active natin ngayon is sa Santa Lucia and Candon. Patuloy ang surveillance, disease investigation at pagkuha ng blood sample sa mga alagang baboy para sa laboratory test. Ayon sa Provincial Veterinarian, test and cull ang isinasagawa. Ayon sa PVET, malaki raw ang epekto ng baha dulot ng nakaraang bagyo sa pagdami ng kaso ng ASF. Pag nagkasakit na kasi yung hayop, hindi siya nire-report kinakatay yan. So, dun kasi sa pagkatay pa lang, talagang nag-spread yung sakit. Ito na ang third wave ng kaso ng ASF sa lalawigan. Sa routine check-up ng quarantine checkpoint sa Tagudin, Ilocos Sur, nabisto ang 2 kinatay na baboy sa isang jeep na tangkang ilabas sa lalawigan. According sa mga nahuli galing Abra, going to Tarlac. So tinanong namin sa kanila, bakit galing Abra? So sabi nila dahil mas mura daw. Maliban sa hindi accredited ang ginamit na sasakyan, ay wala ring anumang kaukulang dokumento. Hindi na kinumpiska ang nakatay na baboy, bagkus ay pinabalik ito sa pinanggalingan dahil na rin sa banta ng ASF. Pinagmulta na lamang din ng 15,000 pesos ang dalawa. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central, Luzon. 50 anyos na lalaki na naglalakad lang sa kalsada sa Rosario, La Union, binugbog ng grupo ng kalalakihan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Matinding sugat sa katawan ng tinamo ng 50 anyos na biktima matapos umanong bugbugin ng isang grupo ng kalalakihan sa Barangay Rabon, Rosario, La Union. Kinilala ang biktima na si Francisco Lacunsay, residente ng Barangay Damortis sa naturang bayan. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa kalsada nang harangin siya ng mga suspect at bigla na lang binugbog. May sumusunod sa akin nung yun. May sinuntok na ako, pinagsusuntok na ako nung tapos yun, hindi ko na alam yung badsak na ako. Sa isang pahayag na pinost sa social media ng provincial government, sinabing walang puwang ang anumang karahasan sa lalawigan. Ayon sa Rosario Police, napagtripan ng mga lasing na suspect ang biktima. Tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 6 na suspect na edad 18 hanggang 22. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central, Luzon. Konstruksyon ng Olympic-size swimming pool sa Mangaldan National High School mahigit 1 taon nang nakatenga. Narito ang exclusive report. Tinubuan na ng matataas na damo ang paligid ng hindi pa natatapos na Olympic-size swimming pool sa loob ng Mangaldan National High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahigit 1 taon nang nakatenga ang proyekto matapos matigil ang konstruksyon noong second quarter ng 2022. Hindi raw mabuo ng paaralan ng swimming team na sasabak sana sa mga kompetisyon dahil hindi pa natatapos ang swimming pool. Nahihirapan po tayo dahil wala tayong swimming pool. Ang practice nila gaganapin lang sa beach, probably San Fabian, or pupunta yan ng Dagupan para lang makipag-practice. Ayon sa Municipal Engineering Office, kasama nila ang DPWH sa proyekto.
Kasado na umano ang budget para sa second phase ng proyekto na posibleng simulan sa susunod na taon. Galing kasi ang DPWH dito, sir. Sa kanila magagaling ang pondo. Na-identify namin na yun na lang po. I-allocate na lang po yung budget. Ay gagawa nila ng plano, ito program. Samantala, naglagay ng warning signages ang paaralan sa palibot ng swimming pool para iwas disgrasya sa mga estudyante. Napuno kasi ng tubig ang swimming pool dahil sa mga pag-ulan. To protect the safety and security of our students. Kasi alam nyo na po, pagka tubig ang pinag-uusapan, nakakaengganyo ng mga bata na pwedeng tumingin, maglaro. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Dahil naman sa nararanasang krisis sa bigas, ibinahagi ng Health Authority ang mga alternatibo na pwedeng pamalit sa kanin. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Nararanasan ang krisis sa bigas hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Malaki ang impact nito sa ating mga Pilipino na itinuturing na staple food o pangunahing pagkain sa pagkainan ang kanin. Pero kung magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas at sakaling maranasan ang kakulangan ng supply nito, ano nga bang pwedeng maging alternatibo sa kanin? Kamote at mais. Ito ang karaniwang kapalit ng kanin sa mga probinsya na hirap sa supply ng bigas. Isa rin sa alternatibo sa bigas ang saging. Pare-parehas na may carbohydrate content ang mga ito gaya sa kanin. Kung wala naman po talaga tayong kamote or wala naman po talaga tayong bigas, maaari din po kahit yung mga tinapay, no? Kasi yung mga bread po natin ay naglalaman din po ng carbohydrate. Maari ring alternatibo ang patatas, carrots at ginayat na gulay. Pero alam nyo rin bang maari ring kapalit ng kanin ang grains o butil? Pero kailangan lamang ding maghinay-hinay sa pagkain ng mga ito. Kung meron pong mga ibang sakit, yun po yung magiging consideration natin. So kung meron po kayong high uric acid, yun po, hindi po maaaring grains kasi po mataas yung uric acid content ng mga grains. Yung carbohydrates mag-turn po into sugar at kapag marami pong sugar sa katawan, maaari pong mag-cause yun ng diabetes. Para maiwasan ang pagkaaksaya ng kanin, suportado ng mga kainan sa Calasiao, Pangasinan ang half-rice order. Mahal po kasi ang bigas ngayon, madam, kaya nagha-half rice po kami kasi kung di rin nila maubos, sayang din naman yung kanin, ma'am. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, heto na ang weeks 1 to 4 100,000 pesos winners ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Hanggang October 13, 2023, pwedeng magpadala ng entries. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at house and lots sa grand draw. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o text scams. Ang notification ng BPP7 winners ay sa pamamagitan ng official call o text message mula lamang sa GMA. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 13 anyos na binatilyong biktima ng mistaken identity sa Villasis, Pangasinan, inihatid na sa huling hantungan. Tinutukan yan ni Russell Simorio. Bumuhos ang luha ng pamilya at malalapit na kaibigan sa araw ng libing ni Charles Edward, ang 13 anyos na binatilyong biktima ng mistaken identity sa Barangay Pilay, Villasis, Pangasinan. September 15 ang pagbabarili ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo si Charles Edward habang nagtitinda ng balot sa isang lamay. Ngayong nailibig na ang biktima, hindi raw papayag ang pamilya na kasamang mabaon sa hukay ang hustisya. Hindi lang po namin talaga matanggap na ganong paraan po siya namatay nang walang kaalam-alam. Kaya
Nagmamakaawa ako kung sino man ang gumawa sa kapatid ko. Ayon sa Villasis Police, maituturing na case cleared na ang kaso sa pagpatay sa binatilyo. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa krimen. Ayon sa pulisya, may pagkakahawigang biktima sa tunay na target ng dalawang suspect. Base na rin po kasi sa investigasyon natin, yung mismong gunman ay hindi niya kabisado yung kanyang target. Kaya maaring talagang nagkamali talaga siya kasi magkatabi lang po noon yung biktima at yung supposed to be target. Mahaharap sa kaukulang kaso ang dalawang suspect na hindi pa pinangalanan ng otoridad para hindi makaapekto sa kanilang operasyon. By this week ay may papile na natin formally yung case natin. Aantayin na po natin yung warrant of arrest na lumabas. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Problema sa maputik, mabaho at bahaing daan sa Barangay Bunuan Geset, inaksyon na. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. June 26, nang idulog sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon ng ilang residente ang problema sa stagnant na tubig at mabahong amoy mula sa kanal sa Sitio Pag-asa, Barangay Bunuan, Geset, Dagupan City. Sa dumi ng kanal, pinamamahayan na raw ito ng daga. Taong 2019, isang bata raw sa lugar ang tinamaan ng leptospirosis dahil sa maruming kanal. Agad nakipag-ugnay ng news team sa mga opisyal ng barangay at nangako na aaksyonan ang hinaing ng mga residente. Matapos ang 3 buwan, muling binalikan ng news team ang lugar at ganito na ang sitwasyon sa sitio. Meron ng maayos sa daanan ng mga residente. Magandang itong daan na ngayon kasi nakaiwas na sa sa baha, malalim kasi ang baha. Malaking tulong daw ito para sa mga residente. Sa ngayon, papunta sila ng work, hindi na sila dumadaan sa baha, hindi sila nahihirapan, hindi maputik. Bukod sa daan ang ginawa sa Sitio Pag-asa, patuloy pa rin ang iba't ibang road elevation at road construction project sa barangay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. San Pablo Bridge sa Calasiao, Pangasinan, nasa kalahati na raw ang konstruksyon. May report si Claire Lacanilaw. Nitong Mayo ngayong taon, nang pansamantalang isara ang San Pablo Bridge sa bahagi ng Barangay Lasip at Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan matapos makitaan ng mga bitak sa pundasyon nito. Hanggang ngayon, apektado ang ilang residente. Panawagan nila na sana'y maayos na ang tulay sa lalong madaling panahon. Nahirapan po kami pag may pupuntahan po kami papuntang bayan kasi mas malapit po yan. Kaya umiikot po kami. Pagpapasok, traffic po dito, syempre dito po lang po yung daan sa amin. Ayon sa Calasiao Municipal Engineering Office, nasa 50% ng tapos ang konstruksyon ng bagong tulay. Bagamat bahagyang naantala ang konstruksyon dahil sa mga nagdaang bagyo at sama ng panahon, ginagawa raw ang lahat para mabilis na matapos ang proyekto. Target na matapos ang konstruksyon ng San Pablo Bridge sa Disyembre. Pag hindi matapos ng December, yung remaining sasagutin na ng kontraktor. Ibabalik na yung pundo sa national funds. Yung kontraktor kailangan matapos niya before December 31. Pero ang target niya is hanggang December 15. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Low Pressure Area. Huli itong namataan sa layong 1,095 kilometers silangan ng extreme Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na umaabot ang trough sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay niya ng habagat na makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao habang thunderstorms sa natitirang bahagi naman ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Northern at Central Luzon kabilang na ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Benguet. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa kabilang na ang Visayas at Mindanao. Sa ibang balita, mabahong amoy mula sa babuyan sa isang seminaryo sa Ilocos Norte inirereklamo ng mga estudyante sa kalapit na paaralan. Sundan sa report ni Gab De Luna.
Apektado umano ang ilang estudyante ng Bacara National Comprehensive High School sa Ilocos Norte sa mabahong amoy na galing sa inaalaga ang mga baboy sa katabing seminaryo sa lugar. Ang parang pong nabubulaso po kami pag yung teacher namin, pag nagdi-discuss po. Nakakahilo rin po kasi minsan pag nakaamoy namin yun, hindi po kasi may makapokus. Napipilitan na lang daw silang isara ang mga bintana sa kanilang silid-aralan upang maibsan ang amoy. Ang mga estudyante, tinitiis na lang daw ang init sa classroom. Padamot man sa mi ma'am nga mang-angot mi ma'am. Kami makita-angot na ma'am, irga pinakatatawan ako. The only thing that we could do is for them to move out of that place as soon as possible time. Pinayagan ng news team na pumasok sa seminaryo at kumuha ng video sa loob. Nakumpirma na mayroon silang alagang 2 baboy ramo sa lugar. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng seminaryo. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang Menro sa inirereklamong babuyan. Ayon kay Engineer Jade Patrick Soto, Bacara Municipal Environment and Natural Resources Office, ipinag-utos ang agarang paglilipat sa pigpen. Ibinilin din na tabunan ng lupa ang dating lokasyon ng mga baboy upang hindi magdulot ng masangsang na amoy. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kumamada ng 24 points si JP Maguliano upang pangunahan ang ACE Generals sa kanilang panalo kontra sa Perpetual Altas. 75-67 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Muntik nang makapagtala ng double-double performance si Maguliano matapos humugot din ng 9 na rebounds. Bukod kay Maguliano, nagpakitang gilas din sa laro si Cyrus Nitura at Ralph Robin. Samantala, namayagpag ang mga rookies ng Mapua University na sina JC Recto at Clint Escamis upang maitala ang 80-70 na panalo kontra sa San Sebastian College Recoletos sa NCAA Season 99 pa rin. Binuhat ni Recto ang Mapua sa first half habang nanguna naman si Escamis sa huling minuto ng laro. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bagong schedule sa pagbebenta ng mga ambulant vendors sa gilid ng Malimgas Public Market, inalmahan. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga, ito na ang bagong schedule ng pagtitinda sa gilid ng Malimgas Public Market ng mahigit 50 tindera ng isda na may tuturing na ambulant vendor. Tugon ito ng anti-littering team sa reklamo ng mga lehitimong fish vendor na may mga pwesto at permit pero hindi sang-ayon si tinakdang oras sa mga ambulant vendor. Hiling nila na ma-adjust pa ang oras ng kanilang pagbebenta. Siyempre, nahirapan din kami. Ang binta namin, mas maganda hanggang 10. Nahihirapan din kami, ma'am, kasi kung minsan, kahit alas 6, wala pa kaming binamano kung minsan, ma'am. Pero giit ng Anti-Littering Task Force, dumaan sa konsultasyon ng bagong schedule. Malaking konsiderasyon ng araw ang ibinigay sa mga ambulant vendor. Kung tutuusin daw, hindi sila pwedeng pumwesto sa gilid ng pamilihan. Ang sabi ko po sa tenant po, dapat ito na lang konsiderasyon sa bawat isa't isa. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, dapat bigyan din natin ng oras yung mga ambulant vendor sa labas. Panawagan ng Anti-Littering Task Force sa mga ambulant vendor na sundin at irespeto ang bagong schedule. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 5 katao na umano'y tulak ng iligal na droga ang arestado sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa San Carlos Heights, Irisan, Baguio City. Kumpiskado sa mga sospek ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 68,000 pesos. Ilang drug paraphernalia rin ang nakuha sa operasyon. Pansamantalang nasa kustodiya ng PIDEA ang mga naaresto habang hinihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila.
wala pang pahayag ang mga sospek. Existing po sila sa listahan ng ating law enforcement unit. Tagal na po itong illegal drug operation nila dito sa Baguio City. Samantala, mga math lead ng Sarat National High School, kampiyon sa Philippine International Mathematical Olympiad. Tunghayan sa report. Muling nag-uwi ng kampyonato ang 4 na estudyante mula sa Sarat National High School matapos manalo ng 3 gold medal at 1 silver medal kalaban ang 10 competing countries mula sa Asia, Europe, Africa at Oceania. Kwento ng mga mathlete, mas mahirap daw ang sinalihang Philippine International Mathematical Olympiad kumpara sa nakaraang Olympiad na ginanap sa Hong Kong. Mas naging challenging daw ang pakikisabak nila dahil naisabay ito sa kanilang academic year. During Saturday, pumupunta kami sa school to prepare. So intensive training during Saturdays, and 4 to 5 na wala silang klase, doon po nire-review yung mga bata. Nahirapan po kami dahil hindi aligned yung na-review namin sa test. Ibinahagi nila ang kanilang strategy sa pagsagot ng mga mathematical equation at ang kanilang inspirasyon sa patuloy na pag-uwi ng karangalan sa probinsya. Nagdasal muna ako bago ko sagutan yung papel. Hindi lang po ako yung nag-sacrifice ng time, pati po yung family ko at yung mga coaches po. Dahil sa pagkapanalo ng HKMO at FIMO, qualified ang mga estudyante na sumabak sa World International Mathematical Olympiad. Kaya naman ang mga mathlete puspusan sa pagsasanay para sa WIMO na gaganapin sa Disyembre nitong taon. Samantala may baon namang payo ang mga mathlete sa mga nagnanais matuto sa math. Always pray and hard work beats talent po. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kagamitang gawa sa labtang o twiner vine, kumikitang kabuhayan ng isang pamilya sa Balawan, La Union. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Sa pagtama ng pandemya, isa sa pinakaapektadong negosyo ang catering services. Ang lahat ng ipon na pera ng caterer na si Marie Feli unti-unting naubos. Pero hindi rin nawala ng pag-asang pamilya Lee hanggang sa pasukin nilang paggawa at pagbebenta ng mga handicraft at furniture na gawa sa labtang o twiner vine. Nag-umpisa lang sila sa 5 piraso ng basket. Pero ngayon, naglalakihan at nagagandahang furniture set na ang nakadisplay at for sale sa kanilang pwesto. Kailangan po magtiwala sa, magtiwala sa Panginoon na yung kakayahan natin ay ma-develop pa lalo at bigyan po tayo ng lahas. Kaya ito po, lumalaban kahit nagkaroon po ng pandemic po. Nagmumula ang mga labtang o twiner vine sa kabundukan na sakop ng Balawan sa La Union. Isa ito sa pinagmamalaking produkto ng bayan. Bukod sa nakatutulong ito sa araw-araw na gastusin at pag-aaral ng mga anak, instant kabuhayan din ito sa ilang kalalakihan sa bayan na nabigyan ng trabaho. Sadyang araw na ang pagpasok sa negosyo ay parang sugal. Pero naging aral daw sa pamilya Lee ang huwag sumuko sa buhay. Bagkus, patuloy na lumaban para makamit ang tagumpay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.